What's up guys? Trader Supremo here. Nagbabalik po ako sa isang Bitcoin price analysis sa segment natin ng Bitcoin Pinoy. Ano? So, kamusta ang trading experiences nyo ngayong linggo? So, profitable ba tayo? Are we in profit ngayong linggo? Or meron tayong mga losses ngayong linggo na mas mataas ang losses natin kaysa profit? So, kailangan ina-assess mo yan every week para alam mo kung saan ka nagkamali at alam mo yung kailangan mong baguhin. Ano mga kapatid? Ngayon, gusto ko lang kayo bigyan ng disclaimer. So, every video, simulan natin sa isang disclaimer na lahat po ng sabihin natin dito ay for educational purposes lang at hindi dapat pagbasihan ng kahit na anong investment decisions nyo. No? So, tandaan nyo po na ang crypto po ay high-risk asset. So, kailangan nyo ng financial advisor para bago kayo maglagay ng kahit na anong pera, no? So, kailangan, alam nyo po yung ginagawa nyo bago kayo gumastos ng pera sa crypto, no? So, ngayon, start tayo ng analysis natin sa crypto, no? O sa market ng crypto. So, start muna tayo sa US dollar. Bakit US dollar? Tandaan nyo po, ang Bitcoin ay paired kay US dollar. So, pansinin nyo sa chart, lalagyan Bitcoin USDT. So, paired siya sa US dollar. So, mahalaga pong alam natin kung saan papunta yung dollar kasi meron po yung correlation. So, pag pataas si dollar, bumabagsak yung asset or yung alternative asset niya like Bitcoin or stocks and then other financial instrument. Kapag ka naman ang dollar bumabagsak, syempre tataas naman yung alternative asset or yung Bitcoin or other financial instrument. Okay, simulan muna natin sa dollar. Saan ba tayo? Nasaan na ba tayo sa dollar? Ngayon kung papansin mo, itong white line ay ating range, mid-zone, ano? So, nagkaroon po tayo ng acceptance above. So, ito po ay acting as a support na, kaya nagkakaroon tayo ng bullish movement. Ngayon, papansin mo, medyo overextended na itong trend na ito, ano? Tandaan niyo po, ang price, hindi po isang diretso lang yan. So, meron po yung retracements, ano? So, meron tayong tinatawag na retracements. For example, yan, impulsive move, and then retracement, impulsive move, retracement, impulsive move, retracement, impulsive move. Bakit? Kasi po, yan po ay nasusuportahan ng spot buys, ano? So, para po ang isang trend maging matibay, dapat meron tayong retracements, ano? Kapag ka po ang price, isang akyat ng ganyan, that's a cause of concern, ano? Kasi ibig sabihin yan, overextended agad at walang suporta or walang support na nakikreate. So, mas maganda na kung ikaw ay bullish, dapat mayroon tayong multiple retracements, ano? So, ngayon, mapansin mo, medyo overextended na itong trend. So, ano yung kailangan para magkaroon tayo ng matibay na uptrend? So, kailan natin na retracements? Ano, mga kapatid? So, ngayon, okay. Bakit bigla kang nag-isip supremo ng retracement? Okay. So, tandaan nyo po, lagi kong sinasabi, kailangan kabisado nyo ang market cycle. Sa crypto po, sobrang halaga ng tinatawag nating market cycle. Okay. So, ano ba yung market cycle? Dapat alam mo yung historical na data na nung asset na Bitcoin. For example, itong Bitcoin. Okay. October na. Ano ba usually yung ginagawa ni Bitcoin? Okay, historical information. Let's start with last cycle accumulation year. Nasaan ba ang price kapag October? Napansin mo, meron sideways and then biglang umangat. So, okay. So, conclusion, so last accumulation year, which is the same market na nasaan tayo ngayon, accumulation year. So, umakyat yung market. And then, tingnan natin yung kasunod. Okay. Umakyat yung market. 2020, umakyat yung market. Tingnan mo natin 2021. Umaakyat yung market ng October. Tingnan natin ngayon sa bear market. 2022. Umaakyat din yung market. So, yun po yung ibig ko sabihin, mga kapatid. So, meron tayong historical information na pwedeng pagbasihan. So, ngayon, supremo, past na yun di ba? The past is past, dapat hindi mo na ginugulo yan. Tandaan niyo po, wala naman po tayong ibang pwedeng pagbasihan, kundi historical information. So, meron ba tayong ibang pwedeng pagbasihan? Ngayon, kung news yung pagbabasihan mo,
Ilang beses ka na bang natalo sa trade dahil sa news? Tandaan niyo po, ang market is forward-looking. Binubuo yan po ng sobrang tatalinong individual at mga traders. Ngayon, kung hindi po sila nakatingin o hindi po sila mabilis kumilos, maunahan sila. Then, paano sila nakakita ng pera? Forward-looking po ang market. So, bago ang news, alam na nilang mangyayari kasi mga expert po sila eh. Meron po tayong mga economist, meron po tayong magagaling na traders, experience. Meron po tayong yung mga mismong nasa company na yan, alam nila yung mangyayari. Eh, paano po kayo makakasabay dyan? Kaya nga ho ako, nakafocus sa chart. Kapag pinukusan nyo ang news, eh doon po ay may cause of concern po yun para sa inyo, no? Tandaan nyo po, what made you think na pag may news, ay alam mo, maiti-trade mo. Tandaan nyo po, forward-looking ang mga traders, o market. So, alam na po nila kung ano yung mangyayari dyan. Marami pong mga expert sa market. Kaya po sila yung magagaling at kumikita ng pera sa pag-trade. Tandaan nyo yan, So, hindi po news ang basehan ng pag-trade mo, kundi chart. So, ngayon, marami pong magiging sa akin yan, Pero tandaan nyo po, kung makikinig kayo sa akin, dapat pakinggan nyo rin sa iba. Tingnan mo kung parehas kami na sinasabi o sino yung dapat mong paniwalaan. Okay? So, tandaan nyo po, yun yung common sense ng po lahat ng sinasabi ko. So, ngayon, kung ganun pala supremo, aangat pala yung price ng Bitcoin. Di ba sabi ko, kabaliktaran, ang gagawin ng dollar? Okay. So, yung dollar pala, possible, mag-retrace. So, sa October, no? So, hindi po sinabi kong October, akit na hanggang 100K. Hindi po ganun. Retracement lang. O meron lang konting recovery. So, yun ang pinakikita ko. So, ngayon, kung may konting retracement, ano possible scenario, anong possible na area pwede mag-retrace supremo? Okay. So, check natin yung swing low and then from a swing high. And then, kunin natin yung area na pwede mag-retrace. Okay. So, gamitin natin yung Fibonacci retracement. So, ito, 0.38%, then 0.50% dito sa area na yan. Kaya po, ginawan ko ng rectangle. So, dito pala sa area na yan, pwede magkaroon ng retracement. Ngayon, meron po tayong multiple support zone dito. Support po yan. So, kung support, kapag dyan po reflect ng price, wala po tayong magagawa kasi support na po yan. Pwede po dyan lang mag-retrace for shallow pullback. Ngayon, pwede rin pong kung mag-retrace yan, dito pumunta. Pwede ganon, then reclaim, okay, continuation ng uptrend. So, ganon lang po yun kasimple. So, ngayon, supremo, okay, ano pa yung confluence mo dyan? Paano mo masabi? Pwede bang yun lang? Okay, so, since mahilig kayo sa indicator, pagbigyan natin, So, RSI. So, RSI. Bakit RSI ang gagamitin ko? Okay, so ganito po. Pag gagamit yung indicator, dapat alam mo gamitin. So, marami kasi, okay, RSI. So, overbought na. Yun na yung gagamitin ko. Hindi po ganun. Bakit yung gagamitin yan? Kasi sinusukat po natin yung trend. Kung meron pang momentum para umakyat yung price. Yun po ang tinatawag nating RSI. Magagamit natin RSI kasi po yan po ang sumusukat ng momentum kung ang trend ay supported pa o malakas pa o may fuel pa. So, gagamit po tayo ng RSI. So, ngayon itong RSI ay overbought. Nakalagay dito. Ngayon, tandaan nyo po kapag ang price trending, pwede mag-stay sa overbought area kahit na gaano katagal. Okay? So, hindi po yan basta na overbought short na. Hindi po ganoon, no? So, ngayon, nagkaroon na po, yumuko na yung price, yumuko na yung RSI, no? Ngayon, ang tinitingnan ko po ay itong 50 area, no? Tandaan nyo po sa RSI, ang 50 ay mahalaga kasi yan po yung pwedeng maging bouncing area, no? Yan. Pag nag-hold dyan, then possible, andito na yung price, and then bumalik na ulit sa, ituloy na yung continuation ng uptrend. So, ganun lang po yung nakikita kong scenario sa US dollar. Kung palang babagsak o magkakaroon ng retracement kay US dollar, anong gagawin ni Bitcoin? Siyempre, tataas. Yun po yung lagi yung sinasabi, yun po yung sinasabi ko kanina na October, usually, tumataas yung price. Okay. So, ganun na pala supremo. Ngayon, punta na tayo sa Bitcoin. So, Bitcoin, okay, simulan ulit tayo sa macro analysis para malinaw sa inyo at di kayo naliligaw, macro analysis. Okay, macro. Pag sinabi natin macro, hindi po tayo magte-trade using this macro, So, gagamitin lang po natin itong macro para makita kung nasa na ba yung price o ano ba ginagawa ng price sa long term, So, higher time frame. Okay. So, andito po tayo sa range. Tandaan niyo po na ang price ng asset ng Bitcoin ngayon ay ranging dahil after ng bear market, meron tayong tinatawag na accumulation years. Accumulation year, usually ang market po ay sideways or ranging.
So, kung ganun po pala supremo, okay, ito na yung range, ano? So, paano mo nasabing range yan? Tandaan niyo po, ang range ay binubuo ng range high, and then range low, and then respect to the mid. At kaya po yan, binubuo na range, ano? So, okay, meron tayong range. Ngayon, supremo, saan yung mga possible area na pwedeng puntahan yung price? Okay, sukatin naman natin ng unti-unti. Kung magkakaroon ba lang ng up move, so, tignan muna natin, no? Yan. So, hatiin natin itong yung premium area. Kung mapapansin mo sa mid-zone yan, isa yan sa mga pwedeng balandrahan ng price o maging pivot area para bumagsak. So, ano po yan? 28,200, ano? So, 28,200 ang area na pwede palang bagsakan yan o pwedeng pagbalandrahan ng price. Okay, tandaan nyo po yun na 28,200. Ngayon, i-zoom out ngayon natin sa lower time frame para sa ating weekly setup. So, ito na po yung setup na kailangan yung bantayan kasi ito po yung gagamitin nyo sa pagta-trade. Okay? So, yung kanina, macro analysis lang, humahanap lang tayo ng bias, humahanap lang tayo ng point of view. So, ngayon, pupunta naman tayo. Okay? Punta tayo sa at least 1 hour time frame. And then, plot yung range ko na supremo range. Okay, June range, meron tayo ngayon June range. Okay, so basic SR, no? So, dapat nag-react yung price. Resistance, nagkaroon tayo ng trap, and then nagkaroon tayo ng upside move, nagkaroon tayo ng resistance dito, resistance, and then sukatin natin to. Okay, mid zone. So lahat po yan ay isang range, ano? So ang price po ay naglalaro lang sa isang range, kaya po yan yung strategy ko. Para po sa mga bago na manonood na itong Bitcoin price analysis, ayan po ang strategy ko, range, ano? So, yung price po ng isang asset, nakikita ko sa range, brackets of prices, multiple brackets of prices, ano? So, kaya po, defined ang aking support resistance, support ang mid zone, yung area kung saan mag-short and long ako, ano? So, ngayon, meron tayong area ngayon na pwedeng tingnan as support and resistance. Okay. So, ito pong high na to, ano po yung price niyan? So, 28,100 plus. Okay. So, confluent yan sa mid-zone ng ating higher time frame na range. So, 28,100 plus to 28,200. Diba? Yung po yung sinasabi ko, tandaan nyo. So, ito po yun. Ano? So, ito po yung mid-zone. Ano? So, ngayon, supremo, ito po pala isang area kung saan pwede tayo mag-short. Yan. Tama po kayo. So, ngayon mag-short yun, diba? Hindi po. Okay. So, bibigyan ko kayo ng mga another confluence o another confluence. Ano? Una, EMA 50 daily. No? So, ginagamit ko po to as support at resistance. Tandaan nyo po, wala po akong sinasabing cross. Ano? So, kalimutan nyo na po yung cross na hindi po yan totoo. Ito pong moving average ay support and resistance. So, same as the horizontal support and resistance. Kapag support, buyers. Kapag resistance, sellers. Okay? So, nansin mo, nagkaroon tayo ng support and resistance split. From resistance, naging support. Nakita nyo po, nag-hold yung price. Kaya po, nagkakaroon tayo ng assumption na yung price possible kunin to, or kung lagpasan pa yan, pwedeng kuha naman itong June quarter, o pwedeng dito sa mid-zone na to. Yan, di ba? So, pwede po yan. Depende po kung ano yung magiging reaction ng price sa mga area na yan, ano? So, ngayon, okay, ano ba yung mga area ng Supremo? Siyempre, hihimayin ko yan sa inyo. Hindi ko ibibigay sa inyo ng ganyan lang yan. So, okay. So, mas papakomplikaduhin natin. Okay. So, mas detail natin. Gamitin ko yung aking ghost range, ano? So, plotted na yan. Okay. And then, yep. Yan, sige, yan. So, medyo maguguluhan na kayo sa umpisa dyan, pero okay, explain ko sa inyo mabuti kapag kasi zoom out natin, ano? So, yan. So, yung price, trading, above monthly open, then quarterly open. Tandaan nyo po, nagkaroon tayo ng monthly open, quarterly open kanina. Ang problema, weekends. Kaya kailangan makita natin kung paano mag-unfold yung price this coming week. Ngayon, trading above tayo. No? So, possible, pagka nag-hold yung price above na ito, magkaroon tayo ng pump, i-take out na itong target natin na 28,200 for shorting. Ano? For shorting. Kapag nakakita tayo ng rejections. Pag hindi po tayo nakakita ng rejections, huwag nyo i-short. Kasi ang momentum nasa upside. Kailangan natin i-respect yun.
So, hindi po pwede short lang. Kailangan karoon tayo na makakita tayo ng exhaustion. No? So, ngayon, 2 scenarios. Ito na, no? So, tandaan nyo. Guhitan nyo na. So, ito po yung mga mahahalagang area kung saan pwedeng magkaroon ng development ng price. Okay? So, we are trading above monthly and quarterly open. Kapag po ang price nag-hold dito sa area na yan, so value area high, ano, ng range 3 ko na yan, pwede yan mag-pump up to June mid, no? Kundi man po, pwede niyang tirahin tong 28,800, no? Yan. Which is value area low ng previous range. Yun pala yung supremo, no? So, ito po yung target, no? Ito. And then, kapag binrake itong 28,100 plus, ito naman. So, 28,100 to 28,200. And then, kapag umangat palalo yung price, around 28,800. Yun po kapag nag-hold yung price dito. Malinaw? Okay, supremo. Ngayon naman, ano pa yung mga ibang scenario? Okay. For example, tinake out tong high, yung previous week high. Nakita mo dito yan. High yan. So, chiniche siya ng market. Mag-break, karoon ng deviation, pwede mo yan i-short, pero tandaan nyo po, no? So, pangit ang risk to reward ratio mo nito. Bakit? Nasa support kayo dyan, monthly and quarterly open. Yun po ang problema dyan. Ngayon, pwede pong yung price mag-drop at mag-reclaim dito sa value area low, pwede pong mag-drop yan hanggang dito sa June quarter or up to this point of control, no? So, ngayon, ang question ko dito, kapag ka po yan bullish, dapat ang price andito pa lang, makahinto na, kumbaga masuportahan na. Or, worst case scenario dito, kapag kaya bumagsak pa dito, medyo alanganin na yan, ano, kapatid, ano? So, ano yung nakikita ko, kapatid? For example, maglaro muna yung range, kasi hindi naman natin masasabi kung first week umakyat na agad, eh. Hindi ganun, eh. So, kailangan maging cautious tayo. For example, yan, may nagkaroon ng ng ping-pong lang yung price dito, pwede rin gano'n, ano? So, pero, okay, main scenario, kapag kayang price, tinira na itong June mid, at for example, 28,100, 28,200, nagkaroon na tayo ng drop, ng rejections, yan, pwede mo na yan short. Pero kapag yung nagkaroon pa tayo ng more up move, pwede natin tingnan itong 28,800. Isa pa yan sa target ko na pwede maging short area. 28,800 to 29,100. Yan yung mga area na nakikita kong pwede yung short. Ngayon, yan po yung bullish scenario, no? So, and then, once yan, magkaroon ng rejections, yan, short ko naman na ngayon yan, ano? So, yan na po yung main shorting area. Kung mag-open na ulit ako ng short, no? Ngayon, pwede pong ganito naman, ano? So, for example, yung price, nagkaroon ng drop dito up to June quarter. So, maglolong naman po ako noon. Pagka po dito, umakyat na po yung price, hindi muna ako maglolong kasi pangat po yung risk to reward ratio na umangat na eh. So, hindi ko na siya mailolong kasi lugi na ako doon. Ang pangit na ng risk to reward eh. So, ngayon, hintayin ko na lang siya bumagsak dito sa 28,200 o kaya 28,800 o kaya dito sa 29,100. Yan po yung mga area na pwede niya balandahan ng price. So, kailangan mo hintayin kung mayroong rejections. Ngayon, dito naman, once, ano naman yung bullish scenario? Once yung price bumagsak, mag-hold dito sa June quarter, or dito, kahit dito lang sa previous week mid, mag-hold, mag-chop na ganyan yung price. That's trigger to long target ko, June mid, and then 28,800. Okay? So, yun lang po, no? So, yun lang yung nakikita kong scenario na pwede mag-play out. So, pakitingnan na lang po natin o guhitan, aralin yung mabuti, no? So, yun lang po yung nakikita ko sa ngayon na pwede mangyari ng price. So, ngayon, tingnan natin kung paano mag-fold yung price, mag-unfold yung price this coming week, ano? So, malinaw na sa inyo. So, bakit Supremo, hindi ba pwedeng isang scenario lang, tapos long lang tayo, ganun, para madaling sabayan? Tandaan nyo po, hindi po ganun gumagalaw yung price. Tandaan nyo po, ang market, gagawin niya kung ano man gusto niyang gawin. So ngayon, kung hindi mo alam yung bullish and bearish scenario, ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan ka tama, hindi mo alam kung kailan ka mali.
Kapag ganun po ang nangyari sa inyo, hindi po kayo magiging profitable. Tandaan niyo po, hindi po kayo magiging profitable. The more na nagtitrade kayo, na hula lang, hindi po kayo magiging profitable. Kaya kung mapapansin niyo, pag nag-analyze ako, merong scenarios. Ngayon, yung scenarios na yun yung bibigay sa akin ng trigger, okay, mag-long ka na. Okay, mag-short ka na. Okay, cut mo na yan kasi yung bullish scenario yung nagpe-play. Kabisado ko po, no? Kumbaga, kahit saan magpunta yung price yan. Kasi nga po, hindi nyo mahuhulaan kung anong gagawin ng price. Kasi future yan, no? Future. Kaya nga po, futures ang tawag. So, future yan, ano? Kumbaga, wala pa, hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. Yun po yung inaano nyo, no? Yun po yung tinitrade nyo. So, yun po yung ibig ko sabihin na dapat alam mo kung kailan ka tama, alam mo kung kailan ka mali. Ngayon, hindi ko po talaga masasabi yung market. Binibigyan ko po kayo ng assumptions like, okay, possible umangat tayo ng price. Pero, pwedeng bumagsak bigla yung price. Kung bumagsak pala, pwedeng nag-retrace lang at humahanap lang ng support area para kumuha ng buyers. Yun po yung tinuturo sa inyo. Lahat ng basic, sobrang basic lang po niyan. Tinuturo po sa inyo paano mag-isip, paano umexecute. Tandaan nyo po, kaya nga po wala pong naging successful na sumusunod sa signal group. Kasi ang kailangan nyo po malaman, yung basics. Kasi hanggat hindi mo alam kung kailan ka tama at kung kailan ka mali, hindi po kayo magiging successful. Kasi paano ka magkikat ng trade, hindi mo naman alam kung saan ka nagkamali, di ba? So, hindi mo alam saan mo ilalagay stop loss mo. Stop loss mo, bara-bara. 500, for example, kay Bitcoin, $100 moves, naglagay ka ng stop loss. Hindi po, walang mangyayari sa inyo dyan. Sinasabi ko nga po sa inyo yan. Tapos, kahilig nyo pa po sa low caps. Ang dami nagsasabi sa akin, Supremo, ubos na po yung pera ko. Paano po ba yung gagawin ko? Trade ka ng low caps eh. Sunod kayo ng sunod sa mga taong puro low caps eh. Tandaan nyo po, ganito po yan. Dapat marunong din po kasi kayo nang mag-isip kung sino yung sinusundan nyo. Sunod-sunod po kasi, mahilig po kasi kayo sa sa quick rich na idea na isang trade pa lang, milyonaryo na ako. Diyos ko po. Tandaan niyo po, ang building, binubuo yan unti-unti. Kapag ka po ang isang building, binuo mo ng isang araw, guguho po yan kahit na anong gawin mo. Tandaan niyo po yan, ano? So, kahit na konti-konti ang profit mo every week, pero puro consistent kang tama, yun po ang malakas. Hindi yung isang trade sa altcoins, low caps, milyonaryo ka. Tandaan niyo po, isang trade nyo lang ulit yan, talo ka na. Ubus ka na, lugi ka pa. Ganun po yan, ano? Sa lahat po yan pinagdaanan natin. Inilalayo ko na kayo sa pagkabigo. So, yun lang mga kapatid, ano? So, silipin natin Solana kasi isa to sa mga medyo sablay na analysis natin last week. Ipapakita ko naman sa inyo kung bakit profit pa rin tayo despite na mali yung yung direction. Papakita ko sa inyo, no? Di ba sabi ko sa inyo? Acceptance below ng red line na to is a good short. Nakita niyo naman bumagsak, di ba? Ngayon, kung mapapansin mo, itong price action na yan is bullish. Kasi nakita mo, puro high wick dito eh. That signifies na, okay, yung market gustong umakyat. So, nung nagkaroon ng ganitong klaseng signs, kinat ko yung yung nag-partial ako. Hindi ko hindi ko kinlose. Nag-partial profit ako, no? So, nag-partial profit ako and then nung palapit na palapit, okay, so hindi po dapat ganoon pero nagpa-partial profit ako kasi based on experience. Pero siyempre, may mga gut feel na tayong tinatawag. Yun po ay makukuha nyo lang kung lagi kayong nag-trade. Kaya sabi ko sa inyo, screen time, lagi kayong mag-trade. Ngayon, nung nagkaroon na ng reclaim above, tapos yung candle nakita mo, bilog na, bumbo, siyempre, out ka na. I-out mo na. Ngayon, nakita mo, alam ko kung kailan ako mali. Nagalusan ba ako? Ang entry ko po ito. Ang galos ko lang po yan. Nag-partial profit ako dito. Panalo pa ako. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, kung sa signal group yan, paano sasabihin na signal, close nyo na yung short nyo? Nasabi ko sa inyo eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. And then, And then, nakita nyo to, nagkaroon tayo ng, meron tayo ditong EMA 50 na resistance. Nagkaroon ng multiple rejections, nagkaroon tayo ng reclaim above. Ngayon, may tatanong ako sa'yo kapatid, healthy ba yung ganitong klase ng price action? Healthy ba yan, Brad? Hindi po. Tandaan nyo po yung mga yan. Exit liquidity lang yan. Tinatrap lang po kayo yan. Tandaan nyo po yan. Kapag kaganyan ng style, hindi po yan healthy. No?
Tandaan niyo po, ang price para maging healthy, dapat unti-unting umakyat, hindi isang ganun, no? Kasi walang suporta yan. Ito yung mga support niyan eh. Yung isang ganyan, yung support niyan, andito. Kaya pag yan bumalik pa ganun. Ito pag bumalik pa ganun, tapos pwedeng maganon, tapos gumanon ulit, tandaan mo. So, simpleng price action lang yan eh. So, malinaw na mga kapatid, ano? So, XRP, pakita ko naman sa inyo, analysis natin XRP long last week, di ba? Nakita nyo, nagkaroon tayo ng multiple hold dito, no? Nag-hold yung price dito. Nakita mo, nagkaroon tayo ng pump, tinake out to. Simple lang, di ba? Yun yung sinasabi ko mga kapatid na kailangan, alam mo, kailan ka mali, kailan ka tama, para alam mo kung kailan ka mag-hold ng trade, at alam mo rin kung kailan ka mag-a-cut ng trade. So, yun lang mga kapatid, so for now, yun lang muna, at sana natulungan ko kayo sa magiging trade nyo next week. Siyempre, mag-update pa rin ako sa group. Add lang po kayo dito sa group, no? Sa group natin, Trader Supremo. Again po, wala po akong kahit na anong group, yung Trader Supremo na free lang, ano? So, wala po akong Telegram, wala po akong Discord, wala po akong kahit na ano. So, wag po kayong papaskam, laganap na po yan. And then, sa mga wala pa pong crypto exchange, download nyo lang po yung OKX. Yung OKX po, ang main exchange natin, gagamitin ko na starting from now. Ano? So, tandaan nyo po, no? Pag sinundan nyo po ang aking trade at ibang exchange po ang gamit nyo, possible na meron tayo arbitrage o insignificant difference sa price kasi every exchange medyo may konting difference yan. Ano? At pwede maka-apekto yun sa orders nyo, sa entry, sa exit nyo. So, kailangan uniform tayo. No? So, yun lang mga kapatid. Sana matulungan ko kayo. At sana mabigyan pa natin ng konting kaliwanagan itong trading journey natin. So, yun lang mga kapatid. God bless you po.